7 estado sa Amerika at ilang bansa sa Europa ang opisyal ng ginawang iligal ang pagbebenta ng bagay na ito. Florida, Texas, Alabama, Mississippi, Nebraska, Montana, Indiana. 7 independenteng pamahalaan ang masusing sumuri sa mga siyentipikong ebidensya at nagdesisyong isara ang pinto para rito. Ngunit ang nakakalungkot, nakabalintunaan ang mga dambuhalang multinasyonal na kumpanya ng pagkain ay agresibong kumikilos upang mailagay ito sa lahat ng istante ng mga supermarket sa buong mundo. At hindi magtatagal ang bagay na ito ay tahimik na makakarating sa hapagkainan nating mga Pilipino. Ngayon ituturo ko ng detalyado sa inyong mga lolo at lola, mga tito at tita, kung ano ba talaga ang patagong ginagawa ng bagong teknolohiyang ito sa loob ng ating katawan, partikular ang malupit na epekto nito sa ating mga maselang stem cells. Kasabay nito, ipapaliwanag ko kung bakit halos wala kayong naririnig na anumang balita tungkol sa totoong siyensya sa likod nito sa mga telebisyon o radyo. Magandang araw po, ako po si Dr. Victor Castillo. Sa mahabang panahon ng aking pagiging doktor, suot ang aking puting uniforme, inilaan ko ang aking buong puso at isipan upang obserbahan kung paano nahuhubog ng ating pang-araw-araw na pagkain ang ating kalusugan, anyo at haba ng buhay, lalo na para sa inyong mga nakatatanda na lampas na sa edad na 50. Ang mga ibabahagi ko po ngayon ay hindi mga gawa-gawang kwento o tsismis sa internet. Ito ay nagmula sa mga mahigpit na pag-aaral na dumaan sa masusing pagsusuri mga ulat na inilathala sa mga nangungunang medical journals tulad ng Frontiers in Nutrition mula sa mga magagaling na mananaliksik sa Massachusetts Institute of Technology MIT at mula mismo sa mga legal na dokumento ng 7 estado, mga lugar na matapang na sumuri sa ebidensya at nagdesisyon na ang kaligtasan nito para sa tao ay hindi pa garantisado. Gaya ng nakasanayan bilang inyong doktor, ang mga ibabahagi ko rito ay may layuning magbigay ng malalim na edukasyon. Kung kayo po ay umiinom ng mga iniresetang gamot o kasalukuyang ginagamot sa isang sakit, pakiusap po kumonsulta muna sa inyong personal na doktor bago gumawa ng anumang malaking pagbabago sa inyong dieta. Hindi po ito palusot para makaiwas sa responsibilidad. Ito ay isang paalala mula sa kaibuturan ng aking puso na gusto kong iparating. Ang kalagayan ng kalusugan ng bawat individual ay magkakaiba at walang anumang artikulo o video, kahit gaano pa kadetalyado, ang makakapagpalit sa direktang pag-uusap ninyo at ng inyong doktor. Ito rin po ay hindi isang usaping politikal. Wala po akong pakialam kung ano ang pinagtatalunan ng mga politiko. Ang tanging mahalaga sa akin ay kung ano ang sinasabi ng totoong siyensya. At sa mismong oras na ito, mga tito at tita, ang siyensya ay nagpapatunog ng mga alarma, nagbabato ng mga katanungang usaping buhay at kamatayan na ayaw sagutin ng tapat ng mga nasa tuktok ng industriya ng pagkain. Sa pagtatapos ng kwentong ito, maiintindihan ninyo kung ano ba talaga ang lab-grown meat o karneng pinalaki sa laboratorio sa pinakamaliit na antas ng selula. Ano ang sinasabi ng mga pag-aaral tungkol sa nakakakilabot na genetic modifications, pagbabago sa genes na nangyayari sa malawakang produksyon nito? Bakit ang ating edad, lalo na kapag tumuntong na kayo sa edad na 50, ay napakahalaga at napakasensitibo sa isyong ito? At ang pinakamahalaga, ituturo ko sa inyo ang mga tunay at natural na pagkain na maaari ninyong ipalit upang aktibong mapangalagaan at maprotektahan ang ating mga mahalagang stem cells. Ngunit bago tayo lumalim sa buod ng usapan, kailangan ko po ang inyong munting tulong. Nakikita ko po sa mga mensahe at komento na maraming nanonood ng aking mga video ang hindi nakakapansin na hindi pa pala sila nakasubscribe sa channel. Maaari po bang pakisuri ninyo ito ngayon? Libre po ito, aabutin lang ng 2 segundo. At makakatulong ito upang umabot ang channel natin sa mas marami pang tao na katulad ninyo na naghahanap ng tunay at tamang impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pagbubunyag sa mga nakatagong katotohanan sa medisina.
Simulan na po natin. May isang napakahalagang katanungan ang pinakasentro sa buong debating ito na hindi kailanman sinagot ng hayagan ng bilyon-bilyong pisong industriya ng pagkain sa ilalim ng sikat ng araw. Ano ang totoong mangyayari sa katawan ng isang tao kung palagi siyang kumakain ng mga selula na sadyang binago ang istruktura upang patuloy na dumami ng walang hangganan? Hindi ito tungkol sa pagtikim lang sa loob ng 3 buwan. Hindi ito tungkol sa isang mabilisang pagsusuri ng mga ahensya, kundi sa pagkonsumo nito araw-araw sa hapagkainan ng pamilya sa loob ng 10 o 20 taon. Ang pinakatapat at pinakamapait na sagot mula sa mismong mga siyentipiko na nag-aral nito ay walang sinuman ang nakakaalam. Walang nakakaalam. Wala pang gumagawa ng ganoong klasing napakahalagang pag-aaral. Walang organisasyon na sumubaybay sa isang grupo ng mga tao. Sa loob ng 2 dekada pinakain sila ng ganitong karne at sinukat ang mga biological na pagbabago sa kanilang katawan. At ngayon, ang mga nangungunang ahensya na kumokontrol sa pagkain ay nakapikit matang nagbibigay ng lisensya para ang produktong ito ay makarating sa ating mga lamesa bago pa man masagot ang katanungan tungkol sa kaligtasan nito. Ang hubad na katotohanan pa lamang na iyan mga lolo at lola ay sapat na para tayo ay huminto at manginig bago nating isubo ang karneng iyan. Hayaan po ninyong ibalik ko kayo sa pinakasimula ng siyensya dahil para lubos na maintindihan ang nakakakilabot na panganib na ito, kailangan nating maunawaan kung ano ba talaga ang karneng pinalaki sa laboratorio sa pinaka-orihinal na antas ng biology. Ito ay hinding-hindi isang plant-based o gawa sa halaman na produkto. Hindi ito pekeng karne na gawa sa tokwa, hindi ito texturized soy protein, at hindi ito gawa sa mushroom. Ang lab-grown meat na madalas tawaging karneng malinis mula sa laboratorio o cultivated meat ay ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng karayom para kumuha ng mga buhay na selula mula sa isang totoong hayop, kadalasan ay muscle cells o stem cells mula sa taba ng isang baka o manok. Pagkatapos itinatapon nila ang mga inosenteng selulang ito sa loob ng isang malamig at higanting makinang pang-industriya na tinatawag na bioreactor. Sa loob ng higanting kalderong iyon, ang mga selula ay ibinababad sa isang likidong pinaghalong kemikal na puno ng amino acids, asukal, glucose, sintetikong bitamina, minerals at isang napakadelikadong bagay, mga growth factors o pampalaki. Dahil sa sapilitang kemikal, labis silang na-stimulate para maghati at dumami ng parang mga baliw at sa huli ay nagdidikit-dikit upang bumuo ng mga maputlang tissue na kamukha ng hibla ng karne. Ang kanilang buong layunin sa negosyo ay palawakin ang hindi natural na prosesong ito upang makagawa ng napakalaking dami ng produkto sa napakamurang halaga para makipagsabayan sa mga totoong karne ng baboy at baka sa mga supermarket. Sa mga makikinis at magagandang patalastas, parang isa itong malinis at epektibong himala. Hindi na raw kailangan ng mga madugong katayan. Hindi na kailangan ng malalawak na pastulan sa Bukidnon o Batangas. Produksyon ng protina sa antas pang industriya na may mababang carbon footprint para iligtas ang mundo. Naiintindihan ko kung bakit ito nakakaakit sa mga kabataan. Naiintindihan ko rin kung bakit ang mga bilyonaryo ay nagbubuhos ng bilyon-bilyong dolyar dito. Ngunit mga tito at tita, ang usaping buhay at kamatayan ay wala sa magandang layuning iyon. Ang problema ay nasa puntong ito, anong nakakatakot na bagay ang kailangang mangyari sa mga selula para pilitin silang dumami sa ganoong kabilis na bilis at walang katapusang dami na hinihingi ng pabrika, at anong ginawa ng marahas na prosesong iyon sa orihinal na genetic blueprint ng mga selulang iyon. Ito ang madilim na bahagi ng biology na hindi kailanman papayagang lumabas sa mga press release o mga presentasyon para humingi ng puhunan. Sa kamanghamanghang natural na mundo na masining na nilikha ng Diyos, kapag kumuha kayo ng normal na muscle cells mula sa isang manok o baka at inilagay ito sa test tube, mahigpit silang sumusunod sa mga biological na batas ng buhay at kamatayan.
May limitasyon lamang kung ilang beses silang pwedeng maghati at dumami. May isang matibay na limitasyon na nakatakda sa bawat malusog na selula ng sinumang nabubuhay. Ito ay ang limitasyon kung ilang beses pwedeng kopyahin ng isang selula ang kanyang sarili bago siya tumanda at tahimik na tumigil sa pagdami. Tinatawag ito sa siyensya na Hayflick limit bilang parangal sa mananaliksik na nakatuklas nito. At ang preno o limitasyong ito ay nandyan para sa pinakamahalagang dahilan para protektahan ang buhay. Ang mga selula na naglalakas loob na sirain ang limitasyong ito na patuloy na dumadami ng walang hangganan at ayaw tumigil sa definisyon ng medisina ay mga may sakit na selula. Ang bawat malusog na selula sa inyong katawan ngayon ay sumusunod sa limitasyong iyan. Sa mismong sandali na mawala ng isang grupo ng selula ang preno na iyon, balewalain ang utos na huminto at magsimulang dumami ng mabilis at walang kontrol. Mayroon kaming nakakakilabot na terminong ginagamit sa medisina para rito. Tinatawag namin itong malignant transformation, pagiging malignant. Sa simpleng salita na madaling maintindihan, iyan mismo ang simula kung paano tumutubo ang kanser. Para makagawa ng lab-grown meat na aabot sa libu-libong tonelada para suplayan ang mga supermarket, hindi pwedeng gumamit ang mga kumpanya ng mga selula na may Hayflick limit. Kung ang selula ay dadami lang ng ilang dosenang beses tapos mamamatay, malulugi sila. Kailangan nila ng mga selula na binabaliwala ang kamatayan. Kailangan nila ng mga makinang patuloy sa pagdami araw-araw, buwan-buwan, taon-taon nang walang pagod para punuin ang mga higanting tangke. Ibig sabihin nito, ang mga kaawa-awang selula ng hayop na ito ay sa pilitang binabago sa pamamagitan ng sinadyang pagbabago sa kanilang genes o sa sapilitang pagbabad sa mga kemikal ng matagal upang maging isang bagay na tinatawag ng mga sayentipiko na immortalized cell lines, mga selulang walang kamatayan, mga selulang hindi na kailanman titigil sa pagdami. Ang salitang immortalized cells pa lamang ay sapat na para magdulot ng pagyanig at pilitin ang mga ahensya ng gobyerno na mag-isip ng mabuti kung anong klaseng halimaw ang pinapayagang makapasok sa hapagkainan ng taumbayan. Isang nakakagulat na artikulo sa siyensya na inilathala noong 2024 sa prestihiyosong journal na Frontiers in Nutrition na isinulat ng mga nangungunang mananaliksik ang direktang tumingin sa problemang ito at ibinunyag ito sa publiko. Ang natuklasan nila at matapang na inilathala ay para maabot ang tuloy-tuloy na pagdami na parang makinang gumagawa ng pera para sa pabrika. Ang mga selula ay kailangang lampasan o mas tamang sabihin na wasakin ang mga natural na biological na preno na pumipigil sa kanilang paglaki. Ang mga paraan na inilarawan sa artikulo ay kinabibilangan ng pagbabago sa mga makapangyarihang genes na kumokontrol sa ikot ng buhay at kamatayan ng selula. Ang pinakapartikular at pinakamapanganib ay ang mga genes na tinatawag na TP53 at P10. Hinihiling ko po sa inyo mga tito at tita na pakinggan ng mabuti ang bahaging ito para maintindihan kung ano talaga ang trabaho ng dalawang genes na ito sa katawan ng tao. Dahil sila ang puso ng lahat ng babala sa ating kwento ngayon. Ang gene na TP53 ay ang pinakarespetado at pinakapinag-aaralan na tumor suppressor gene. Pumipigil sa tumor sa kasaysayan ng medisina. Madalas itong tinatawag na tagapagbantay ng ating DNA at hindi biro ang titulong iyan. Araw-araw ang DNA sa inyong katawan ay nakakatikim ng libu-libong pinsala mula sa araw, mula sa mga nakakalasong kemikal, usok at alikabok at mula mismo sa mga natural na pagkakamali kapag dumadami ang selula. Ang TP53 ang siyang pinuno ng mga gwardya na nagpapatrolya 24/7. Kapag nakakita ito ng nasirang DNA, gagawin nito agad ang isa sa dalawang bagay. Una, magtataas ito ng pulang bandila para pansamantalang itigil ang selula at tatawag ng mga repairmen para ayusin ang basag na DNA.
Pangalawa, kung sobrang lala na ng sugat at hindi na kayang ayusin, mag-uutos ito sa selula na magpakamatay para maiwasang dumami ang sirang selulang ito at makahawa sa iba. Ang TP53 ay ang pinakamatibay at pinakadakilang kalasag ng inyong katawan laban sa pananalasa ng kanser. Anumang mutasyon na nakakaparalisa sa trabaho ng TP53 ay nakikita sa higit 50% ng lahat ng kaso ng kanser sa tao. Hindi ito basta-bastang gene. Ito ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pangalawang gene ay ang P10, isa ring dakilang general na pumipigil sa tumor at responsable sa pagkontrol sa mabilis na pagdami ng selula. At tulad ng kapatid nitong TP53, kapag ang P10 ay bumagsak o nawala ng kapangyarihan, ang mga selula ay patuloy na makakatanggap ng mga maling utos na nagtutulak sa kanila na dumami ng mabilis at walang kontrol. Direktang ibinunyag ng artikulo sa Frontiers in Nutrition ang katotohanan ito nang walang anumang pag-aalinlangan. Heto po ang eksaktong sinabi ng mga scientifico. Ang isang paraan ay kinabibilangan ng pagbabago sa mga genes na karaniwang nasisira sa kanser tulad ng TP53 at P10. Ang mga ganitong pagbabago ay maaaring makamit ng kusa dahil sa matagal na pag-aalaga sa laboratorio. Pakiusap po pansinin ninyo ang salitang kusa. Hindi na nila kailangang gumastos para kumuha ng expert para baguhin ang genes. Ibababad lang nila ang mga selula sa chemical at ang mga selulang ito, dahil gusto nilang mabuhay, ay kusang magkakaroon ng mga mutasyon ng kanser. Ang kapaligiran sa loob ng tangke ay gumagawa ng isang malupit na pagpili, pinapanatili lamang ang mga monster cells o mga selulang halimaw na nawalan na ng natural na preno. Mas malala pa, isang pag-aaral noong 2023 sa parehong journal ang nakadiskubre ng isang bagay na mas nakakakilabot. Kumuha sila ng mga malulusog at normal na muscle cells mula sa mga hayop at matapos lamang ang 2 cycle ng pagpaparami sa laboratorio, ang mga inosenteng selulang iyon ay naging isang bagay na may tumorigenic profile ng cancer. Sa madaling salita, naging parang cancer sila at nagkaroon ng kakayahang kumalat. Ang matinding pakiusap ng mga scientifico ay dapat pilitin ang mga ahensya ng gobyerno na mahigpit na suriin ang presensya ng mga cancer genes sa lab-grown meat. Pero hulaan ninyo kung anong nangyari, binaliwala ng mga nagkokontrol na ahensya ang babalang ito. Sa puntong ito, ang mga malalaking kumpanya na gumagawa ng lab-grown meat ay magpapalabas ng pahayag para pakalmahin ang publiko. Sasabihin nila na kapag kumain kayo ng karneng may mga mutated cancer genes, hindi ibig sabihin ay mahahawa kayo ng kanser. Ipaglalaban nila na ang asido sa ating sikmura, stomach acid, ay dudurog sa mga masasamang DNA na iyon para maging alikabok. Ang pangunahing basihan nila ay walang anumang masamang DNA mula sa mga halimaw na selulang ito ang makakaligtas sa sikmura at papasok sa dugo ng tao. Bilang isang doktor, hindi ko binabaliwala ang ganyang aspeto ng ating katawan. Ngunit heto ang nakamamatay na butas sa usapan. Ang paliwanag na tunawin lahat ng sikmura, sa anong aktwal na ebidensya ito nakabase. Ang totoo po ay wala. Nasaan ang mga clinical studies na sumubaybay sa mga taong kumakain ng lab-grown meat sa loob ng 10 taon o 20 taon? Aling grupo ng tao ang ginawang daga sa laboratorio para patunayang ligtas ito? Ang mga magagaling na siyentipiko sa Massachusetts Institute of Technology, MIT, ay nagbunyag ng malaking butas na ito. Sa isang pahayag noong 2021, sinabi ng MIT na ang pagsasabing ligtas ang mga produktong ito ay nagpapakita ng isang malubhang butas sa kaalaman. Kahit may babala mula sa MIT, ang mga opisyal ng gobyerno ay nakapikit matang pumipirma sa mga lisensya. Ang mga lisensyang iyan ay pinirmahan base sa mga ulat na ang mismong mga kumpanya ang gumawa at nagsumite, walang anumang independenteng pagsusuri. Ang bansang Singapore ay nagbigay ng pahintulot noong 2020 lamang. Wala pang 5 taon itong natitikman ng tao.
Walang sistemang medikal na nakabantay sa mga epekto nito. Isipin po ninyo itong ganito para mas madaling maintindihan. Sasakay kayo sa isang eroplano. Nag-aalala kayong nagtanong sa piloto, "Ligtas po ba ang eroplanong ito?" Ngumiti siya at sumagot, "Ligtas na ligtas. Chinek namin mismo ang sarili naming mga papeles. Pero sasabihin ko sa iyo, ang totoo ang eroplanong ito ay hindi pa nakakalipad ng higit sa 3 taon, sadyang sinira namin ang mga safety brakes para mas mabilis at huwag mo nang itanong kung paano namin ginawa iyon dahil trade secret namin iyon. Kung kayo po iyon, sasakay ba kayo sa eroplanong iyon?" At ngayon iniimbitahan ang buong sangkatauhan na sumakay sa eroplanong tinatawag na lab-grown meat. Ngayon, hayaan po ninyong lumipat ako sa aspeto na may direktang kinalaman sa inyong mga nakatatanda, kayong mga nasa edad 50, 60 o higit pa. Bakit lalo ko pong binibigyang diin ang inyong edad? Dahil ang panganib ng artipisyal na karning ito ay mas matindi sa inyo. Ang mga stem cells sa loob ng inyong katawan ngayon ay hindi na tulad noong kayo ay 20 anyos. Dala-dala nila ngayon ang mga pilat ng pagtanda. Ang mismong tagapagbantay natin na TP53 na nabanggit ko kanina, pagtuntong ng edad 50, ang kakayahan nitong lumaban ay bumabagsak na ng husto. Ito ang malinaw na dahilan kung bakit biglang tumataas ang kaso ng kanser sa mga nasa edad 50 at 60 pataas. Mahina na ang inyong depensa laban sa kanser. Ngayon, isipin ninyo. Ipinapasok ninyo sa inyong tumatandang katawan ang isang produktong pinalaki mula sa mga selulang sinadyang sirain, ang TP53 gene. Pinapakain ninyo ito sa inyong sarili sa mismong panahon na ang sarili ninyong TP53 system ay mahina na at pagod na pagod na. Magiging mitya ba ito para sa isang biological na sakuna? Walang nakakaalam dahil ang mga taong gumawa nito ay walang pakialam na pag-aralan ito. Ang pangalawang nakamamatay na butas para sa mga matatanda ay ang growth factors o IGF-1. Para mabilis na lumobo ang mga pekeng karne, sa laboratorio, kailangan nilang walang tigil na bombahin ng IGF-1 ang mga tangke. Ang tanong, may natitira pa ba sa kemikal na pampalaking ito sa piraso ng karne kapag inihain na ito sa inyong plato? Siguradong mayroon, at napakadelikado nito para sa mga taong lampas 50 anyos. Ang mataas na antas ng IGF, isa sa dugo, ay may direktang koneksyon sa cancer sa prostate cancer sa suso at colon cancer. Ang IGF-1 ay parang bulong ng demonyo na nag-uudyok sa mga selula ng cancer na dumami ng mabilis. Ang pagdaragdag ng IGF-1 mula sa lab-grown meat papunta sa isang katawan na mahina na ang depensa ay parang pagbubuhos ninyo ng gasolina sa isang nagbabagang apoy. Gusto ko pong linawin bilang isang doktor. Hindi ko po sinasabi na 100%. Siguradong magkaka-cancer kayo agad kapag kumain kayo ng lab-grown meat. Ngunit ang aking ibinabala ay ito. Ang proseso ng paggawa nito ay gumagamit ng mga mutated genes at mga kemikal na matagal nang napatunayan na siyang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng kanser sa mga nakatatanda. Ang pag-iwas dito ay hindi pagiging makaluma, kundi isang katalinuhan upang maprotektahan ang ating buhay. Hindi lang sa genes nagtatapos ang problema. Kapag kumakain kayo ng totoong karne ng baka na kumakain ng sariwang damo sa masbate o bukidnon, hindi lang kayo kumakain ng protina. Tinatanggap ninyo ang isang napakagandang biological matrix mula sa Diyos. Ang taba nito ay may napakataas na antas ng CL o L-A conjugated linoleic acid, isang natural na anti-inflammatory. Ang tabang iyon ay nagtataglay rin ng purong vitamin K2 na nagpapatibay ng buto at naglilinis ng mga ugat sa puso. Paano naman ang lab-grown meat? Isa lang itong kumpol ng hibla na pinalaki sa isang malamig na tangke. Wala itong kaluluwa. Sa inyong edad kung saan kailangan ninyo ng masustansyang pagkain para sa buto at kasukasuan, ang pagtatapon sa totoong karne para lang sa artipisyal na protina ay isang pagkakamali sa nutrisyon.
Isa pang nakakakilabot na panganib ang tinukoy ng gobyerno ng Texas nang ipagbawal nila ito ay ang microplastics, maliliit na plastic. Ang mga bioreactor ay nababalot ng industrial plastic. Sa loob ng ilang linggo ng pagkakababad, ang mga selula ng karneng ito ay humihigop ng mga maliliit na microplastic. Natuklasan na ng medisina ang mga microplastics sa baga at sa mga bara sa ugat sa puso ng tao. At ngayon, ang industrial na prosesong ito ay sadyang nagpupuno ng microplastics sa mismong pagkain natin. Kaya sino ang nasa likod nito? Bakit inaaprubahan ito ng mabilis? Tingnan ninyo ang pag-agos ng pera. Ang bilyonaryong si Bill Gates at ang mga dambuhalang kumpanya ng karne tulad ng Tyson Foods at JBS ay nagbubuhos ng bilyon-bilyong dolyar dito. Hindi sila mga pilantropo. Sila ay mga negosyanteng gustong kontrolin ang sistema ng pagkain natin. Nagtatago sila sa likod ng trade secrets para hindi nila ilahad sa publiko ang lahat ng kemikal na ginagamit nila. Naulit na ang trahedyang ito sa kasaysayan. Noong ika-20 century, pinuri nila ang trans fat margarine bilang himalang pamalit sa mantika ng baboy. Ano ang naging resulta? Makalipas ang ilang dekada, isang buong henerasyon ng mga nakatatanda ang nagdusa sa sakit, sa puso, baradong ugat at mataas na kolesterol. Napunta ang kita sa mga korporasyon habang ang sakit ay naiwan sa mga tao. Ngayon ang kabanatang ito ay muling umuulit sa pangalang lab-grown meat. Sa harap ng manipulasyon ng mga bilyonaryo at malalaking kumpanya kayong mga tito at tita na laging nagmamahal at nag-aasikaso sa pagkain ng inyong pamilya ay hindi walang kalaban-laban. Ang pinakamakapangyarihang lakas na hindi kailanman kayang bawiin sa inyo ay ang inyong hawak na kutsara at tinidor. Tayo ang may buong karapatan na magdesisyon kung ano ang ipapasok natin sa ating katawan. Ang ating mga stem cells ay pinakamalakas ang reaksyon sa mga natural na pagkain na nagpalusog sa ating mga ninuno. Upang maprotektahan ang inyong puso, utak at mga buto sa edad na 50 pataas, narito ang mga tunay na kayamanan mula sa kalikasan na dapat nating kainin. Una, bumalik tayo sa karne ng baka na kumakain ng damo, grass-fed beef. Ang taba ng baka na ito ay may CLA na 5 beses na mas mataas. Ito ay mandirigma laban sa pamamaga. Mayroon din itong vitamin K2 na nagpapatibay sa buto at nililinis ang mga ugat sa puso. Hindi kailangang marami, mga 100 gramo lang, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At huwag itapon ang taba nito dahil nandoon ang nutrisyon. Pangalawa, ang tradisyonal na sabaw ng buto-buto o bulalo, bone broth. Kumuha ng buto ng bakalitid o paa ng manok at lagyan ng 1 kutsarang apple cider vinegar para lumabas ang minerals. Pakuluan ng matagal 12 hanggang 24 na oras. Ang sabaw na ito ay puno ng glycine at collagen. Uminom ng 1 maliit na tasa tuwing umaga. Ito ay nagpapaginhawa sa sikmura at naglalagay ng langis sa mga natutuyong kasukasuan. Pangatlo, atay ng baka. Alam kong marami ang ayaw sa amoy nitong malansa, pero ito ay punong-puno ng CoQ10 para sa puso at vitamin B12. Ang B12 ay kailangan ng bone marrow para gumawa ng pulang dugo. Kumain ng 100 gramo ng atay ng baka 1 beses sa isang linggo. Kung ayaw ninyo ng lansa, ibabad lang ninyo ang atay sa gatas ng 2 hanggang 4 na oras bago lutuin para maging malambot at hindi malansa. Pang-4, maliliit at matatabang isda tulad ng sardinas, dilis at tawilis. Kumain ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo at nguyain pati ang malalambot na buto. Puno ito ng omega-3 para patayin ang pamamaga sa katawan at calcium mula sa buto ng isda. Maging ang mga sardinas sa lata ay napananatili ang nutrisyong ito. Panlima, itlog ng native na manok. Ang pagkain ng 2 hanggang 3 itlog araw-araw ay hindi nagiging sanhi ng atake sa puso. Ang pula ng itlog yolk ay may choline na nagpoprotekta sa inyong utak laban sa pagiging ulyanin o Alzheimer's. Panghuli, burong pagkain o fermented foods at tsara, buro, kimchi at unsweetened yogurt. Ang mga ito ay nagdadala ng bilyon-bilyong good bacteria sa inyong bituka
na gumagawa ng butyrate, isang mabisang panlaban sa colon cancer. Kumain din ng mga blueberries para matulungan ang inyong stem cells na mag-imbak ng enerhiya. Ang payo ko po ay huwag biglain ang sarili na baguhin lahat ng inyong kinakain bukas na bukas din. Pumili lang po kayo ng 3 na pinakamadaling gawin. Makikita ninyo ang pagbabago. Pagkatapos ng 2 linggo, mas magaan na ang inyong katawan at may enerhiya. Matapos ang 1.5 buwan, mas maganda na ang inyong balat at buhok. At matapos ang 3 hanggang 4 na buwan, kapag nagpa-blood test kayo, babagsak ang inyong inflammation markers. Paalala lamang, kung kayo ay umiinom ng pampalabnaw ng dugo dahil sa sakit sa puso, magtanong muna sa doktor bago kumain ng maraming atsara, atay o itlog dahil mataas ito sa vitamin K. At kung may issue sa kidney, bantayan ang dami ng protina. Mga lolo at lola, tito at tita, ang ating katawan ay ang kaisa-isang templong ipinagkaloob sa atin. Hindi natin kailangang kalabanin ang pagtanda gamit ang mga karneng pinalaki sa laboratorio na lumalabag sa batas ng kalikasan. Kailangan lang nating alagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na biyaya ng kalikasan. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa laboratorio, kundi nasa mainit na kusina ng inyong pamilya. Heto ang buod ng siyensya ngayon pagdating sa lab-grown meat. Hindi pa ito napapatunayang ligtas para sa buong buhay ng tao. Ang pagbabago sa genes nito ay direktang umaatake sa kahinaan ng mga matatanda laban sa kanser. 7 estado na ang nagban nito habang ang mga korporasyon ay nagtatago ng kanilang sikreto. Isang mahalagang aral, ang pinakamabisang gamot at proteksyon para sa ating kalusugan ay hindi nagmumula sa mga artipisyal na imbensyon sa laboratorio, kundi sa mga natural, tunay at sariwang pagkain na ibinigay sa atin ng kalikasan. Kayo ang may kontrol sa inyong kalusugan gamit ang inyong mga desisyon sa hapagkainan. Pakiusap, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ano ang pinakagumulat sa inyo sa videong ito? O anong natural na pagkain ang lulutuin ninyo bukas? Babasahin ko po ang bawat komento ninyo. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-share ang video na ito sa inyong mga matatandang kaibigan at mahal sa buhay para sabay-sabay nating maprotektahan ang ating kalusugan. Naway magkaroon kayo ng isang mapayapa at malusog na buhay kasama ang inyong pamilya. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa ating mga susunod na usaping medikal.